Ang sabi dito, Hebrew chapter 5 verse 12, dapat mga taga-pagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Yan po mga kaibigan, no, sa tagal-tagal na ng pag-attend natin ng mga service, dapat araw-araw or weekly ay mayroong karagdagan. Ngunit minsan tinatanong, 'di ba? Hindi alam ang isasagot. Doon pa lang malalaman na natin na hindi nag-grow. Talagang baby. Kaya kaya mga kaibigan, kailangan natin ng kaalaman. Magbasa, magbasa, magbasa. Kung hindi naunawaan, basahin uli hanggang sa ibibigay ang pangunawa. Kasi yung iba kasi nananakot eh. Basa ng Bible tapos sasabihin na mag magkamali ng pangunawa. Pananakot po yun mga kaibigan. Ang Diyos lang magbigay sa atin ng paunawa kung paano po tayo kakausapin. Kung hindi tayo magbasa, hindi po tayo kaunawa din, hindi din natin malalaman. At kailangan din po natin ng totoong born again in spirit para ating maunawaan ang tungkol sa Diyos because ang Diyos ay espiritu. Marami pa mga kaibigan, marami pang sanggol sa espiritu. Matanda na sa katawan pero sa loob, ang nasa loob ay bata. Kulang sa pangunawa. Parang nakakahiya, no? Nakakahiya sa Diyos. Wala tayong alam sa Kanya. Hindi natin talagang nalalaman siya. Konti lang yung alam natin tungkol sa Kanya. Nakakahiya. Nakakahiya po mga kaibigan. Iwan ko lang po sa inyo kung meron po kayong hiya. Ako po nahiya po talaga ako kasi dapat kilala natin siya eh. Dapat kilala natin kung sino po yung sinasamba natin. Sa totoo lang, dapat kilala. Alangan naman, sasambahin mo yung kahit na yung tao, di ba? Yung, halimbawa, tayo, merong king and queen, tapos hindi natin kilala, makakalapit ba tayo? Hindi, di ba? Ngayon, in spirit, sa Diyos, hindi naman natin siya nakikita, pero naniniwala tayo at alam natin siya, kilala natin siya, paano natin siya makikilala? Sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kilala natin siya kung ano ang kanyang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga promise, kung ano siya, gaano siya makapangyarihan, yun dapat kilala natin. At hindi lang po yan, dapat meron talagang something na very close yung itong nasa loob natin, yung kaluluwa natin at yung espiritu ay connection para po yung work together. Di po ba mga kaibigan? Paano? Paano ba maging close kung hindi kaisa, kung hindi mo siya, hindi kayo, hindi close, di ba? Paano? Kasi kailangan natin yung closeness relationship sa ating Panginoon. Pag tinatawag natin siya sa pangalan niya, baka iba naman ng mga pangalan na tinatawag.
na hindi naman Diyos. So, mas lalong karumal-dumal yun sa kanya, hindi nagdadasal pero hindi siya ang tinatawag, so iba yung tinatawag. Kailangan natin malaman mga kaibigan, paano ba mag-grow? Para sa akin po paunawa, paano tayo mag-grow spiritually, kailangan natin magbasa sa salita ng Diyos at alamin at yung sa pakikipag-ugnayan din po sa kapwa believers para mag-grow. Kasi hindi po pari-parihas ang bigay ng Diyos sa atin individually. So kailangan po yun connected para magkaisa. Kung anong binigay ng isa at binigay ng isa nawala sa kanya, dapat nagshi-share po yun. 'Di ba ayun po sa sa 1 Corinthians chapter 12, 'di ba sinabi doon na yung the body of Christ